Salamat, Gate Master. Sige, bumalik na kayong lahat sa kanya-kanyang dibisyon, sa loob ng isang buwan, bibisitahin ko ang bawat dibisyon, gusto kong bumalik kayo at mag-remodel ng maayos para matugunan ang aking mga kinakailangan. Oo. Ang 8 mahahabang hari, ay yumuko at umalis. Upang maging tumpak, 8 mga ministro ng dibisyon, ay lumayo nang nakayuko ang kanilang mga ulo. Bagamat maaaring ayaw nila sa kanilang puso, desidido si Lance na pag-isahin ang Sexes, at kung hindi sila makikipagtulungan, si Lance ay mahihirapang sirain ang kanilang dinastiya bago magtatag ng isang dibisyon. Brother Lance, ngayon ang buong Sex Heavy Sea, ang 9 na Imperial Dynasties, ay naging 9 na dibisyon natin. May isang punong tanggapan sa 7 Seas at 9 na dibisyon sa 6 Seas, ito ay sobrang cool. Hehe. Sa hinaharap, ang 9 na dibisyon ay maaaring makipagkompetensya sa isa't isa, at lahat ng mga henyo ay masisigurong pupunta sa punong tanggapan ng 7 Heavy Sea, upang ang ating Endless Gate ay maging mas malakas, at ang mga henyo ng ang 6 Heavy Sea ay maaari ding magkaroon ng pagkakataon na pumunta sa 7 Heavy Sea upang magtanim ng hindi kinakailangang sumali sa ilang uri ng pagpupulong sa pagsisimula at maging isang nakatali na doorstick para sa mga pamilyang iyon. Ma'am, ito ay tiyak na magiging mas kapaki-pakinabang sa mga nagsasaka ng Sexes, upang ang lahat ng mga mapagkukunan ay hindi mapunta sa nakaraang 9 Great Immortal Dynasties. Oo. Terena, sunduin mo na sila. Pinunit ni Lance ang ilusyon na espasyo ng Rainbow Bridge of the Sexes at dumating sa 5 Seas. Direktang sumigaw si Lance sa kalangitan ng 5 Seas, Talia, kung marinig mo ako, mangyaring hanapin ako sa lokasyon ng Blue Fox family. Pagkasabi niyan, direktang dumaong si Lance sa Blue Fox family. Naisip ni Lance na si Talia at ang iba pa ay dapat na nagtatago sa ilang nakatagong lugar sa 5 Heavy Seas. Gayunpaman, hindi alam ni Lance na si Talia at ang iba pa ay pumunta sa 4 Seas dahil pakiramdam nila ay mas ligtas ang 4 Seas at, pagkatapos ng lahat, ang 4 Seas ay maunlad. Daw, Kuya Lance, may suggestion ako. Sabihin mo. Dahil ang ating Endless Gate ay nagtatag ng mga sangay sa 6 Heavy Seas, bakit hindi magtatag ng isang sangay sa 5 Heavy Seas? May ilang mga henyo sa Sea of 5 Heavens, ngunit dahil walang mga channel, hindi sila nakapaglakbay patungo sa isang mas magandang lugar na linangin sa buong buhay nila. Ang 8 bahaghari na tulay sa 5 mabibigat na dagat ay nasa kamay ng pamilyang iyon sa 5 mabibigat na dagat, at ang bahaghari na tulay na hawak ng 8 pamilya ay bukas lamang sa mga tao mula sa kanilang sariling pamilya, at ang mga tagalabas ay walang pagkakataon. Maaari rin tayong magtatag ng sangay ng Endless Gate sa 5 mabibigat na dagat, o kahit na, maaari tayong magtatag ng mga sangay sa 4 na mabibigat na dagat, 3 mabibigat na dagat, 2 malakas na dagat, at 1 Heavy Seas din. Sa ganoong paraan, ang mga henyong iyon na tunay na naglilinang ng husto ay hindi malilibing dahil sa kakulangan ng mga daluyan. Magpiyansa ng patong-patong, at sa huli, maaari pa nga silang magpiyansa sa 7 Heavy Sea. Sabihin mo sa akin, kung ang isang henyo, mula sa unang dagat, ay patuloy na nakakalusot sa kanyang sarili, at sa huli, matagumpay siyang nakapasok sa 7 Seas, nakaka-inspire yan. Si Lance ay seryosong nag-isip tungkol dito at tumango, munting apoy, ang mungkahi mong ito ay mabuti. Sige, makinig ka, magtatag ng mga sanga ng Endless Gate mula sa unang dagat hanggang sa 5 dagat. Pasasalamatan ko ang ministro para sa mga mababang antas na immortal na walang koneksyon pati na rin sa backstage. Tumawa ng malakas si Little Flame. Pagkatapos noon, nilipol ni Lance ang 8 malalaking immortal na pamilya ng cultivation sa 5 Seas at pagkatapos ay ginawa silang 5 Seas Division ng Endless Gate. Para kay Lance, tumagal lamang ng 10 araw upang maitatag at mapatakbo ang 5 Heavy Seas Division. Kakaiba, bakit hindi pa ako hinahanap ni Talia? Tayo. Ang mga sanga ng Endless Gate ng 5 Seas ay naitatag na lahat. Pagkalipas ng 10 araw, mukhang naguguluhan si Lance. Brother Lance, maaaring nasa 4 Seas sila. Bakit hindi ko simulan sa 4 Seas, at kung nagkataon, magtatag din ng Tang Dynasty Gate branch sa 4 Seas? Manam, mabuti. Si Lance at Little Fire, ay agad na dumating sa Fourfold Sea. Gaya ng inaasahan, si Talia at ang iba ay nasa 4 Seas at nananatili sa tahanan ni Lucy sa 4 Seas.
Nang makita ni Talia at ng iba pa na sa wakas ay hinanap na sila ni Lance, lahat sila ay nagulat at natuwa, napakatagal na nilang naghihintay dito, at bawat araw ay parang isang taon. Lance, sa wakas ay nahanap mo na kami. Umiiyak si Talia at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Lance. Sinabi ko na sa iyo, ako, si Lance, ay hindi pa masyadong matatalo, kaya maaari kang magpahinga ngayon. Ang Yi-clan at ang iba pa. Ngayong wala ng I-clan, pinatay namin ni Little Fire si Edenken at kinuha ang kanyang pseudo-immortal na sandata, ang Blackwater Pearl. Ah! Nanginginig si Talia, mahirap isipin kung paano ito nagawa ni Lance. Ngayong nakapunta na ako sa teritoryo ng Yi-clan ng Seven Heavy Seas, naniniwala ako na alam na ng iba pang 4 na pamilya ng Seven Heavy Seas na nakapunta na ako doon at aakyat na ako para sakupin ang teritoryo. Sa lalong madaling panahon. Makatuwiran lamang na ako ay naging isang Panginoon ng 7 dagat. Higit pa rito, ang 6 na mabibigat na dagat ay pinag-isa ko rin silang lahat, at lahat ng 9 na imperial na dinastiya ay naging 9 na dibisyon ng Tang Dynasty Gate. The 5 Heavy nagtatag din ng seas ng ilang dibisyon, at plano kong, mula sa 1st Heavy Sea hanggang sa 6 Heavy Seas, lahat ay magtatag ng mga dibisyon ng Tang Dynasty Sect. Magandang mungkahi iyon. Susunod, kailangan ko rin ang iyong tulong upang magtatag ng mga sangay ng Endless Gate mula sa una hanggang ika-4 na dagat, na bumubuo ng mekanismo ng kompetisyon sa ilalim ng pataas na magbibigay daan sa mga talento na tunay na magamit. Ma'am. Si Lance, Talia, Lucy, at ang iba pa, ay nagtagal ng ilang araw, pagkatapos ay sinimulan nilang itatag ang mga sangay ng Endless Gate sa 4 Heavy Seas, at nang matapos sila, itinatag nila ang mga sangay ng Endless Gate sa 3 mabigat na dagat, 2 mabigat na dagat, at 1 mabigat na dagat, mga dibisyon. Kapag ang lahat ng mga dibisyon ay naitatag, ito ay 3 buwan na ang lumipas. Sa ngayon, ang Endless Gate ay naging isang super sect na tumatakbo mula sa 1 Heavy Sea, hanggang sa 7 Heavy Sea. Ano man ang dibisyon ng isang disipulo, kailangan lang niyang gamitin ang kanyang pagsusumikap upang linangin at gawin ang kanyang paraan, at masisiguro niyang mapupunta siya sa isang mas mataas na dibisyon, at sa huli, maaari pa siyang maglakbay sa punong tanggapan ng ang 7 dagat. Bawat alagad sa ibaba ay puno ng fighting spirit at motivation habang pinagpapantasyahan niyang makapunta sa headquarters sa hinaharap. Ang pagtatatag ni Lance ng Endless Gate ay masasabing ganap na nagbigay ng pag-asa maging malakas sa mas mababang antas ng Immortal Cultivators. Siyempre, tungkol kay Lance, ang Gate Master, kahit saang dibisyon sila naroroon, lahat sila ay lubos na sumamba sa kanya, at ang mga disipulo sa ibaba ay nagnanais na makilala ang maalamat na Gate Master isang araw. Makalipas ang 3 buwan, bumalik si Lance at ang iba pa sa 6 Seas. Kailan tayo 10 milyong 7 Seas Headquarters? Tanong ni Harleen. Walang padalos-dalos, ang 9 na dibisyon ng 6 na dagat, hindi pa ako nakakapunta para i-assess ang mga ito, ibinigay ko sila sa mga matatandang imperial na hawakan noon, hindi ko alam kung paano nila ito nahawakan, nasiyahan ba nila ako o hindi. Ako mismo ang dapat bumisita sa kanila, ang 6 Seas ay isang napakahalagang dibisyon, hindi ako maaaring maging palpak. Sabi ni Lance. Kinabukasan, personal na pumunta si Lance sa ikalawang dibisyon ng 6 na mabigat na dagat, kung saan dating matatagpuan ang dinastiyang Zhou. 1892. Ang ministro ng ikalawang dibisyon, si Zion Zhou, kasama ang ilang half-immortals, ay nasa labas na ng Imperial City upang batiin siya. Greeting the Gate Master. Nang dumating si Lance, si Zion at ilang iba pang half-immortals, ay lumuhad sa gulat. Tumingin si Lance sa gitna ng imperial na lungsod, kung saan itinayo ang isang mataas na karatula, na may nakasulat na, Endless Gate 2nd Division. Minister Zhou, magaling. Tumawa si Lance. Ang lahat ay ginawa ayon sa mga tagubilin ng Gate Master, at inaasahan kong ang Gate Master ay gagawa ng isang pag-aproba, kung saan ito ay hindi umabot sa pamantayan, agad kong itatama ito. Very well. Ngumiti si Lance at tumango, syempre, ang nakikita niya ngayon ay pang-ibabaw lang, kailangan pa rin ni Lance ang core. Pagkatapos noon, mahigpit na inspeksyonin ni Lance ang core structure ng pangalawang dibisyon at iba pa, at halos umaayon ito sa mga kinakailangan ni Lance. Ginugol ni Lance ang kalahating buwan sa pagsusuri sa lahat ng 9 na dibisyon sa isang panig.
Sa puntong ito, halos handa na si Lance na bumalik sa Seven Seas. Okay, maaari tayong opisyal na magtungo sa Seven Seas at tanggapin ang ating teritoryo. Sabi ni Lance kay Talia at sa iba pa. Oo. Tuwang-tuwa na sigaw ni Harleen. Dinala sila ni Lance sa teleportation array sa kalaliman ng mataas na altitude, kinuha ang activation key, at sa sumunod na segundo, lumitaw sila sa Seven Seas, at ang lugar kung saan sila lumitaw sa Seven Seas ay ang punong tanggapan ng I-Clan. Dahil ang teleportation array dito ay medyo mahiwaga, pagkatapos ay activate ito, kung gusto mong pumunta sa isang lugar, kailangan mo lang mag-muse sa iyong puso, at mag-teleport ka sa kung saan. Tumayo si Lance sa kalangitan sa itaas ng punong tanggapan ng I-Clan at sumulyap sa lupa, ang mga gusali sa lupa ay mayroon pa ring mga puting parol na nakasabit sa lahat ng dako. Malas. Nagmura si Little Fire sa pagkadismaya. Saan ang lugar na ito, at bakit napakaraming puting parol? Tanong ni Talia. Ito ang punong tanggapan ng I-Clan, dapat napakaraming puting parol dahil nalaman nila ang pagkamatay ng kanilang ninuno ilang buwan na ang nakakaraan, para magbigay pugay sa kanilang ninuno. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas at itong mga puting parol ay nakasabit pa rin, tila wala silang kamalayan. This is already my place, what the hell are they thinking? Agad na sumugod si Lance sa Grand Hall. Sinabi ni Lance sa ilang tagapaglingkod ng I-Clan sa pasukan, agad-agad, kunin ang mga natitira, undead na kalahating immortal ng I-Clan, kung hindi, sisimulan ko na ang pagpatay sa I-Clan. Oo. Nataranta ang ilang subordinate. Hindi nagtagal, mahigit 30 kalahating immortal ng I-Clan ang nagmamadaling dumating. Sinabi ni Lance, lahat, 4 o 5 buwan na ang nakalipas mula noong huling pag-alis ko rito, noong huli ay hindi ko kayo pinahirapan dahil sa inyong mga bagong patay na ninuno, ngunit hindi ko inaasahan na naging ganito na pala ito. Long and you guys are still making my place so unlucky. Tell me, what are you going to do? This is already my Endless Gates place, do you guys still want to live here? Ang isa sa mga kalahating immortal sa ikapitong yugto ng Tribulation ay nagsabi, Master Endless Gate, ang aming I-Clan, daan-daang milyong tao, ang aming mga ninuno ay nanirahan dito sa loob ng maraming henerasyon, saan mo gustong kami pumunta. Bagamat namatay na ang patriarka at ninuno ng I-Clan, mayroon pa ring 2 ikapitong yugto ng kapigatian, na may kabuuang mahigit 30 kalahati na immortal. Ngumuso si Lance, walang kinalaman sa akin kung saan kayo pumunta, hinayaan ko kayong magpatuloy na mabuhay sa loob ng 4 o 5 buwan na ngayon, sapat na ang awa nito. Kung talagang hindi ninyo alam kung saan pupunta, alam ko may mungkahi, pumunta sa Six Seas. Master Tang, ang aming mga ninuno ay nanirahan dito sa loob ng maraming henerasyon, hindi kami masanay sa kapaligiran ng Six Seas. Ay po! Ngumuso si Little Fire. Sinabi ni Lance, sa wakas ay bibigyan ko kayo ng 10 araw, pagkatapos ng 10 araw, kayong lahat, dapat kayong umalis sa lugar na ito. Kung pagkatapos ng 10 araw, mayroon pang naririto mula sa I-Clan, patayin sila ng walang awa. Ang ikapitong yugto ng kapigatian ng I-Clan ay nagsabi, Senior Damon, maaari mo bang buksan, gayunpaman, ang iyong Endless Gate, wala kang maraming disipulo sa ngayon, hindi mo kailangan ng ganoong kalaking teritoryo, maaari ka bang sumuko isang lungsod sa atin? Sinabi ni Lance, hindi. Kung gayon, kaya ba nating sumali sa Endless Gate ang mga mula sa I-Clan? Kung tutuusin, mayroon pa ring mahigit 30 kalahating immortal ang ating pamilya, kaya kung sasali tayo sa Endless Gate, mapapahusay din natin ang iyong lakas. Umiling si Lance at sinabing, ang lakas ay nakabatay sa pinakamalakas na tao, hindi sa kung gaano ka-aming half-immortal ang mayroon, kaya hindi na kailangan. Pinatay ko ang iyong ninuno, at ang iyong buong angkan, na may galit lamang sa akin, hayaan kang sumali ang Endless Gate, katawa-tawa, tama, binigyan kita ng 10 araw, pagkatapos ng 10 araw, ang mga nandito pa, ay pumatay ng walang awa. Siyempre, kung may kakayahan kayo, maaari kang pumunta sa ibang pamilya, tulad ng Angno Clan, Pu Clan, Yong Clan, at Fu Clan. Hindi nila tayo papayagang mula sa I-Clan, makapasok sa kanilang teritoryo. Kung gayon wala akong pakialam, sige, maaari kang pumunta at mag-ayos para sa retreat. Tandaan mo, 10 araw.
Ang 30 o higit pang kalahating immortal ng Yi Clan ay lumayo ng may galit. Nagtanong si Harlin, bakit hindi mo na lang sila patayin? Gusto ko rin silang patayin, ngunit napakalaki ng populasyon nila, hindi ko kayang pumatay ng daan-daang milyong tao. Walang magawang sabi ni Lance. Kung gayon, patayin man lang ang lahat ng kalahating immortal ng kanilang pamilya o mas mataas, o, sa itaas ng yugto ng Mahayana, o kung hindi, sa hinaharap, maaaring lumitaw ang isang henyo mula sa kanilang pamilya at ibagsak tayo. Kung dumating man ang araw na iyon, wala na akong magagawa tungkol dito, gayunpaman, ang mga emperador ay humalili, sino man ang may kakayahang umakyat sa tuktok, ang pagpapatatag sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagsakal sa iba ay hindi ang pinakamahusay na paraan, ang tanging paraan upang patatagin ang iyong sarili sa ang katagalan ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong sarili. Bukod, para ibagsak nila tayo, kahit papaano ay may isang tao na kailangang magkaroon ng pseudo-immortal artifact. Ngunit paanong ang mga pseudo-immortal na artifact ay napakadaling makuha? Paano kung isang araw sa hinaharap, may dagdag na bagong pseudo-immortal artifact? O, paano kung may nakakuha ng espada? Kahit napatayin ko silang lahat ngayon, ang daan-daang milyong tao sa kanilang pamilya, kung nakatadhana na may babangon, kung gayon kahit gaano ko sila patayin, wala itong silbi. Sa halip, maaari pa nating palayain sila, at kung talagang may bumangon sa hinaharap, papakawalan din nila ang mga disipulo ng dinastiyang Tang. Kung hindi man, papatayin natin ang daan-daang milyon sa kanila, at kung tumaas sila sa hinaharap, papatayin din nila ang daan-daang milyong mula sa Endless Gate. Well, sana good karma for good karma. Pagkaraan ng 10 araw, ang daan-daang milyong tao ng Yi Clan ay nawala mula sa 7 Seas at nagtungo sa 6 Seas. Nagtungo sa 6 Seas. Gayunpaman, pagdating nila sa 6 Seas, nalaman nila na ang siyam na dakilang cultivation dynasties ng 6 Seas ay nagkaroon na. Ang lahat ay naging mga dibisyon ng dinastiyang Tang. Labis silang nanlumo kung kaya't nais nilang sakupin ang isang dinastiya sa dagat ng 6 na mabibigat na dagat bilang kanilang bagong pamilya. Gayunpaman, nang maging isang sangay ng Endless Gate, ang kanilang mga ilusyon ay nabasag. At kinailangan nilang manirahan para sa pangalawang pinakamahusay, itatag ang kanilang punong tanggapan ng pamilya sa huling, mas magandang lugar sa 6 Heavy Sea, Huying Ridge. Babalik sila sa 7 Seas at itataboy ang Endless Gate. Gayunpaman, alam ng lahat na kahit na dumating ang araw na iyon, malamang na milyon-milyong taon bago ito mangyari. Ang Endless Gate ni Lance, opisyal na inilagay ang 7 Heavy Seas, at saglit, ang tanawin ay walang hangganan. Gayunpaman, sa ibabaw, ito ay kalmado, ngunit lihim, mayroon ding maraming mga krisis na nagkukubli. 1893. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo si Lance, nakipag-ugnayan sa punong tanggapan ng Endless Gate at agad na pumunta sa cultivation pagkatapos pumasok ang Endless Gate sa orbit. Masyadong isla ng kasalukuyang sitwasyon ni Lance, bigla niyang pinalitan ang Yi Clan, ang iba pang 4 na pamilya, hanggang ngayon, wala pa sa kanila ang nagbigay ng pahayag, maliban sa ninuno ng Yong Clan na minsang bumisita. Walang ibang kinatatakutan si Lance, natakot siyang kabkuban ng mga ninuno ng kanilang 4 na pamilya si Lance, kung ganoon, tiyak na hindi magiging kapareha si Lance. Kahit na ito ay one-on-one, Lance maaaring hindi kumpiyansa, dahil si Lance ay nasa ika-5 yugto pa lamang ng Tribulation, 3 ang nasa likuran niya sa kanyang kaharian. Ang tanging bentahe ni Lance ay mayroon siyang sword formation at isang pseudo-immortal na sandata. Makalipas ang kalahating buwan, biglang nakatanggap ng sulat si Lance. Kuya Lance, sulat mo. Letter. Sino ang nagpadala nito sa akin? Ito ay pinadala ng isang mula sa Yong Clan. Agad na dinala ni Lance ang liham, ang katotohanan na may nagpadala sa kanya ng liham mula sa Yong Clan ay nakapagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Lance. Agad na binuksan ni Lance ang Jade Letter, sa loob ng sulat, ang ninuno ng Yong Clan ay nagsabi, Master Tang, sa ikaks na araw ng ikaks na buwan, maaari ka bang pumunta sa aking kaarawan? Bahagyang kumunot ang noo ni Lance, ang ninuno ni Yong, talagang inimbitahan siya sa kanyang kaarawan. Magiging mapanlin lang ba ito, ministro? O, ito ba ang Hongmen Banquet? Pagkatapos ng lahat, noong dumating ang ninuno ni Yong Clan sa amin noon, medyo mayabang ka sa iyong poster sa kanya, at sinampal mo ang isa sa kanilang mga Yong Clans half-immortal sa harap. Of him?
Young clan definitely don't have any good feelings towards you. Now suddenly inviting you to his birthday, you must not have any good intentions Sinabi ni Lance, ang liham ay ipinadala sa akin, kung hindi ako pupunta, tiyak na hahamakin ako nila, o, iniisip ng ninuno ng Young clan na minamaliit ko siya. Kung pupunta ako, hindi ko alam kung anong klaseng gamot ang ibinebenta ng Young clan sa Long, hindi ako maniniwala na inimbitahan talaga ako ng ninuno ng Young clan sa kanyang kaarawan. Kung gayon ay dapat may layunin, kapatid na ministro, mas mabuting tumanggi. 9 na beses sa bawat 10, ang Young clan ay mag-iimbite rin sa mga ninuno ng iba pang 4 na pamilya na dumalo sa kaarawan, at pagkatapos, napakaraming Panginoong kapangyarihan ang magtitipon. Kaso pag hindi sila pumayag baka mag-away sila. Kung magkapit kamay silang 4 siguradong mamamatay tayo Sinabi ni Lance, sa ngayon sa antas ko, nang walang ganap na tubo at determinasyon na manalo, kadalasan ay hindi kami kikilos. Ano man ang mangyari, kailangan kong dumalo, umalis na ba ang taong nagpadala ng sulat mula sa Young clan? Hindi pa, naghihintay siya ng reply mo. Sinabi ni Lance, tumugon sa lalaking iyon para sa akin, at sabihin sa kanya na tiyak na pupunta ako doon. Mabuti. Hindi na ito inisip ni Lance at ipinagpatuloy ang kanyang closed-door cultivation, may natitira pang 3 buwan bago ang kaarawan ng ninuno ng Young clan. Sa Young clan. Iulat ang matandang ninuno, ang sulat ay naihatid na sa Endless Gate. Kung gayon, ano ang sinasabi ni Lance? Nangangahas ba siyang pumunta? Hindi ko nakita ng sarili kong mga mata si Lance, ngunit ang mga tao mula sa Endless Gate ay sumagot na ang kanilang gate master ay darating ayon sa naka-schedule. Sige, lumabas ka na. Pagkalabas ng lingkod na iyon, ang matandang ikapitong yugto ng tribulation na nakatayo sa tabi ng ninuno ng Young clan ay nagsabi, matandang ninuno, si Lance ay mukhang may lakas ng loob. Itong bastard brat, talagang sumugod siya rito. Ngumuso ang ninuno ng Young clan, habang nakatingin sa mukha niya, parang ayaw niyang dumating si Lance. Old ancestor, kapag dumating si Lance, gusto mo ba talagang mag-propose ng cut sa kanyang kaarawan? Maaari ba akong hindi sumang-ayon dito? 1 buwan na ang nakalipas, nakilala ko ang ninuno ng No clan, ang ninuno ng Fo clan, ang ninuno ng Po clan, at kaming 4 para pag-usapan ang issue tungkol kay Lance. Si Lance, bilang isang bagong kapangyarihan, ay nasa parehong matinding katimugang kontinente gaya natin, at imposible para sa atin, bilang mga kapitbahay, na baliwalain ito. Sa huli, hinayaan ka ba nilang labanan si Lance sa ngalan ng sparring, kaya nasubak ang lakas ni Lance? Tama, kaya kailangan kong mag-propose ng cut kay Lance sa aking kaarawan. Old ancestor? Old ancestor noo? Old ancestor Fu? Old ancestor Fu? Bakit hindi silang 3 mismo ang kunin si Lance? Kailangan ba na ikaw ang makakalaban ni Lance? Sino ang humiling sa akin na ako ang pinakahuli sa ranking ng lakas sa 4, ang ganitong uri ng masipag at hindi kas-iya siyang bagay, kung hindi ako sino pa ang makakagawa nito? Ang ninuno ng Young clan ay mukhang nag-aatubili, hindi nakakagulat na ang kanyang mukha ay higit na handa para kay tang tumanggi si Lance na pumunta sa kanyang kaarawan, kung ganoon, hindi na niya kailangang humingi ng cutscene kay Lance. Ano ang mangyayari kung mag-cut ka ng laban kay Lance at matalo sa iyo si Lance? Kung matatalo sila sa akin, magkakaroon sila ng pangunawa sa lakas ni Lance, at may magagawa ang mga ninuno ng kanilang 3 pamilya kay Lance anumang oras. Ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay ng padalos-dalos kay Lance. Sa isang kisap mata, 3 buwan ang lumipas. Dumating din ang kaarawan ng ninuno ng Young clan. Sa umaga ng kaarawan ng ninuno ng Young clan, dinala ni Lance ang Little Fire at naghanda na umalis. Lance, dapat kang mag-ingat. Nagmamadaling lumabas ng gate si Talia, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ngumiti si Lance, huwag kang mag-alala, hindi ako vegetarian. Inimbitahan ka ng ninuno ng Young clan sa kanyang kaarawan, tiyak na hindi simple ang layunin. Alam ko, at malamang nahulaan ko na. Ngumuso si Lance. Sa pagkakataong ito, ang pagdalo sa seremonya ng kaarawan ay itinuturing na unang pampublikong pagpapakita ni Lance, at ito ay napakahalaga, na itinatag ang katayuan ni Lance sa 7 Seas. Umalis sina Lance at Little Fire sa Endless Gate at dumiretso sa headquarters ng Young clan.
Malapit ang kalsada, sa bilis ni na Lance at Littlefire, maaabot nila ito sa loob ng 1 oras, gayunpaman, hindi nagmamadali sina Lance at Littlefire, ngunit dahan-daang lumakad. Kuya Lance, sabi mo nahulaan mo, ano ang nahulaan mo? Sa daan, tanong ni Littlefire. Pagkalipas ng mga buwan na pag-iisip tungkol dito, napag-isip-isip ko na ang mga ninuno ng kanilang 4 na pamilya ay malamang na nagsama-sama ng pribado at pinag-usapan ang tungkol sa akin. They welcome me. They couldn't help it. Kung hindi ako nagkakamali, baka iniisip nilang subukan ang lakas ko sa kaarawan ng ninuno ng iyong clan, at kung masama ako, pagkatapos nito, natatakot ako. Mahirap sabihin. Test you. Magkasama sila. Magkasama, hindi na ito tinatawag na pagsubok, kundi isang pagkubkob, at hindi pa sila nangangahas na maging maliwanag. Kung tutuusin, sa aking lakas, kahit na kinubkob nila ako, hindi nila ako magagawang paksain iyon. Madali, at kung ako ay makatakas, kung gayon ang kanilang mga pamilya ay tiyak na magdaranas ng mabibigat na casualty, sino ang maglalakas loob na gawin ito ng madali, kaya malamang, ang ninuno ng iyong clan ay magmumungkahi ng isang pagputol sa akin. Ang ninuno ng iyong clan ay ang pinakamahina sa kanilang 4 na pamilya, kaya tiyak na papayagan siyang gawin ang ganitong bagay. Kuya Lance, sigurado ka bang matatalo mo ang iyong clan ancestor? 1894. Nag-alinlangan si Lance at bahagyang ngumiti, hindi ko alam, sa katunayan, gusto nila akong subukan, at ganoon din, gusto ko rin silang subukan. Sa tanghali, dumating si Lance sa punong tanggapan ng iyong clan. Nakita ni Lance mula sa malayo na ang punong tanggapan ng iyong clan ay pinalamutian ng mga ilaw at mga eksena sa kasiyahan sa lahat ng dako. Maaari ko bang tanungin kung sino si Senior? Ako para makapagrehistro at makapagpalem. Sa pasukan, sinabi ng isang katulong kay Lance. Guro ng Endless Gate, Lance. Welcome Senior, pasok ka na. Bago pa man makapasok si Lance sa isang parisukat, sumigaw ang isang MC, Endless Gate Master, dumating na si Lance. Nang marinig ang anunsyo na ito, ang ilang mga tao na nasa pangunahing bulwagan sa sandaling ito, ay tumayo sa gulat. Dahil sa kagandahang loob, lumabas ng gate ang ninuno ng iyong clan para batiin sila. Brother Lance, dumating ka na. Sabi ng ninuno ng iyong clan na may maling ngiti. Ngumiti din ng mali si Lance at sinabing, Kuya Yong, binabati kita, nakakatuwang marinig na 3,000 taong gulang ka na. Hahaha, magalang si Brother Lance, pasok ka. Naglakad si Lance sa main hall. Sa tuktok ng pangunahing bulwagan, may 3 matandang lalaki na nakaupo sa sandaling iyon, ang 3 matandang iyon ay pambihira sa isang sulyap, hindi na kailangang tumingin ni Lance para malaman na sila ang ninuno ng Fu, ang ninuno ng Noo, at ang ninuno ni Po. Nakita na ni Lance ang 3 taong ito minsan, nang ipanganak ang Sixfold Sea of Death, ang bagong relic, nang sila ay walang kapantay na naglakbay patungo sa dagat ng kamatayan. Sadyang sila, ang mga ninuno, ay natatakot na hindi sila maniwala hanggang sa mamatay na si Lance, na mahina at nakakapanood lamang mula sa ibabaw ng dagat noon, ay umabot na ngayon sa punto kung saan siya ay pantay-pantay sa kanila. Inakay ng ninuno ng iyong clan si Lance sa 3 matandang lalaki at pinakilala siya ng nakangiti, hayaan mong ipakilala ko, ito ang master ng Endless Gate, Lance. Ang 3 matandang lalaki ay lahat ay tumingin kay Lance na may maling ngiti, nakilala nila si Lance sa unang pagkakataon, hindi nila inaasahan na si Lance ay magiging isang bata at gwapong tao. Kung ikukumpara sa kanila, ang kanilang pisikal na anyo ay naging mas matanda, at saglit, may ilang selos sa loob na sanay bata pa sila at maunad. Sinabi ng ninuno ng iyong clan kay Lance, Brother Lance, hayaan mong ipakilala ko sa iyo, ito ang ninuno ng Noo clan, Noo Elephant Nose. Noo Elephant Nose ang kanyang pseudo-immortal na sandata ay ang Flame Blade, at siya ay ang numero 1, o sa halip, ang pinakamalakas sa amin, na nirerango ayon sa mga segundo. Tumingin si Lance sa matandang tinatawag na Novus Elephant Nose at ngumiti, marami na akong narinig tungkol sa kanya. Noon, nang ipanganak ang mga bagong relics sa Sea of Death, nang tumapak si Noo Elephant Nose sa Flame Blade at lumipad mula sa dagat, sumunod ang dagat hanggang sa kumukulo, ang eksenang iyon, hindi pa rin makakalimutan ni Lance, na karapat-dapat na maging pinakamalakas sa mga Panginoon na may pseudo-immortal na sandata.
Ito ang ninuno ng Universal Family, Puzarro, ang pseudo-immortal na sandata na hawak niya ay ang parthenogenic puppet, makapangyarihan man o hindi ang kanyang lakas, walang duda na siya ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa atin. Long time no see. Casual na tumango si Lance sa kanyang ulo na hindi gaanong ginagawang isang groveler. Ito ang ninuno ng Fu Clan, Fu Emotionless. Ang pseudo-immortal na armas na hawak ni Fu Emotionless ay ang Death Sword. Kapag ginamit ang Death Sword, may mga patay na tao sa loob ng 30,000 milya. Ang Fu Emotionless ay ang pangatlong ranggo sa lakas. Pagpapakilala ng nuno ni Yong. Oh, long time no see? Not bad. Tumango si Lance. Ngumuso ang Fu Emotionless na iyon, Brother Lance, napakawalang takot na binata. I dare not. Ngumiti si Lance. Ang dalawa pa, sina Noo Elephant Nose at Pasara, ay hindi nakipag-usap kay Lance, nakaupong malungkot at malamig, at wala sa kanila ang bumangon sandali nang ipakilala sila ng Yong Clan Ancestor. Sinabi ng Yong Clan Ancestor, Brother Lance, hindi ko na sila kailangang ipakilala. Kung kaya mo, syempre kailangan mo pang magpakilala. Sige, ang pangalan ko ay Xenos. Ang pseudo-immortal na sandata na hawak ko ay ang Sky Eagle, at ako ang kasalukuyang huling ranggo sa ilang mga ninuno ng Extreme South Continent. Syempre, ngayong namatay na ang ninuno ng Yi, ikaw ay pumalit kay Yi Dingkang, ngunit ang posisyon ay kinuha, ngunit ito ay hindi alam kung ang power ranking na posisyon ay kinuha din. Sinabi ni Lance, imposible iyon, narinig ko na si Yi Dingkang ang pinakamahina sa iyong mga ninuno. Tama. Tumango si Xenos. Ngumiti si Lance, hindi nakakaintindi. 1895. Sa lupa, lahat ay tumakbo palabas sa open field at tumangala sa langit. Matapos lumipad si Lance sa langit, sinabi ni Fu, Xenos, dapat mong talunin si Lance. Ano ba, ang maliit na asong ito, hindi ko gusto ang hitsura nito. Sinabi ng ninuno ni Yong, kung talagang natalo ni Lance si Yi Dingkang ng napakadali, maaaring hindi ko siya matalo ng ganoon kadali. Nanatiling tahimik ang dalawa pang ninuno, sina Noo Elephant Nose at Pasero. Matapos maghintay si Lance sa langit ng ilang minuto, nagpalit ng damit ang ninuno ni Yong at nagmamadaling umakyat. Tumayo sila sa parehong taas. Brother Lance, pinaghintay kita. Sabi ni Xenos. Fine. Please. Ikaw ang birthday boy, hahayaan kitang gumawa ng first move. No need. I don't need you to let me. Pagkatapos ay gawin mo ito sa parehong oras. Mula sa ibaba ay dumating ang isang maliit na apoy na sumisigaw, Go for it, Minister. Old Ancestor, come on. Ang sigaw ni Little Flame ay biglang natabunan ng angkan ng Yong Clan. Ang mga tao ng Yong Clan ay tiyak na labis na kinabahan. Habang gumagalaw ang isip ni Lance, 12 lumilipad na espada ang lumitaw sa likuran niya, at kasabay nito, isang itim na screen ang lumitaw sa harap ng katawan ni Lance, at biglang, ang momentum ni Lance ay naging napakalakas. Habang ipinakita ni Lance ang kanyang sandata, bahagyang gumalaw ang mga mukha ng mga ninuno na iyon sa lupa, nakita lang nila si Yi Dingkang na inilabas ang Blackwater Pearl noon, ngayon ay nakita na nila ang isa pang taong naglabas nito, ibang-iba ang pakiramdam, bukod dito, mayroong 12 sinaunang espada na nakabitin sa likod ni Lance, ang mga ito ay mukhang napakahusay. Sabay-sabay ding naglabas ng lumilipad na agila ang mga paa ng ninuno ng Yong Clan. Ang lumilipad na espada na ito ay maaaring maging napakalaki, at alam ni Lance na ang pinakamagaling sa Sky Eagle na ito ay ang bilis, at masasabing walang sinumang bilis ang maihahambing sa ninuno ng Yong Clan. Kahit na ang ninuno ng Yong Clan ang pinakamahina, kung may gustong pumatay sa kanya, walang paraan, dahil walang paraan para habulin siya. Brother Lance, gawin mo. Pagkatapos sabihin iyon, ang Yong Clan Old Ancestor ay sumugod sa isang kislap ng mata. Ang bilis ay masyadong mabilis. Walang oras si Lance para gumawa ng kahit ano bago naramdaman ng boom ang mga patak ng itim na tubig sa kanyang harapan na hinampes ng malakas. Wow! Saglit na lumipad pabalik si Lance. Si Lance ay nasa dilema sa sandaling ito, na nakaharap sa napakabilis na bilis, ang sariling kaharian ni Lance ay nasa ibaba ng 3 antas, talagang mahirap mag-react dito. Nag-alinlangan si Lance sa kanyang sarili, kung matatalo ba siya.
Ang langit at lupa ay walang hangganan, isang espada ng mga pagbabago. Hindi rin nakita ni Lance kung nasaan ang ninuno ng Yong Clan, kaya't maaari lamang siyang umasa sa kanyang sentido at pumutol ng kanyang espada. Oo nga, ang espada ni Lance ay tumaga sa hangin. Boom! Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Lance ang isa pang malaking puwersa na tumama sa kanyang likuran. Dalawang sunod na talo si Lance. Kailangan kong gumawa ng paraan para labanan ito, kung hindi, matatalo ako kung magpapatuloy ito. Nagmamadali si Lance, ngayong natalo siya kay Zenos, pagkatapos ay naging lubhang mapanganib ang kanyang sitwasyon, ang tatlo pang iba. Iisipin ng mga ninuno na madali siyang mabuli at tiyak na hindi siya mahihirapan sa hinaharap. Agad na kumalma si Lance, ang pinakamalakas na katangian ng Blackwater Pearl ay depensa, at si Lance ay hindi masasaktan sa maikling panahon. Agad na pinrotektahan ni Lance ang kanyang sarili ng mahigpit gamit ang Blackwater Pearl, at ang 12 Sword Formation ay nag-zoom sa pinakamataas nito, kaya hanggat nasa loob siya ng kanyang Sword Formation, mararamdaman ni Lance ang lokasyon ng kalaban bilang mabilis hanggat maaari, kahit na mas mabilis ang kalaban. Swoosh! Sa sandaling iyon, naramdaman muli ni Lance na ang ninuno ng Yong Clan ay nagmumula sa gilid. Pinutol ni Lance ang tagiliran gamit ang isang espada. Ang langit at ang lupa ay walang hangganan, mga pagbabago ng dagat. Isang espada. Boom! Sa pagkakataong ito, nagawa ni Lance na putulin ang ninuno ng Yong Clan. Gayunpaman, mahirap para kay Lance na manalo, dahil ang bilis ng Old Ancestor ng Yong Clan at ang katangian ng Blackwater Pearl ni Lance ay medyo magkasalungat. Ang pagbuo ng espada ni Lance, gayunpaman, ay umasa sa kaharian ni Lance, at ang kaharian ni Lance ay nasa ikalimang yugto pa lamang ng Tribulation, na nagpapahirap sa kanya na bumuo ng isang epektibong pag-atake sa Yong Clan Old Ancestor. Sa makatuwid, si Lance ay medyo passive, at kung ang laban ay magpapatuloy ng ganito, kahit na si Lance ay halos hindi natalo, ito ay magiging isang tabla lamang. Hindi gumuhit ang gusto ni Lance. Ano ang dapat nating gawin? Kailangan kong manalo. Si Lance ay balisa sa loob. Sa sandaling ito, naisip ni Lance ang Share 18 Blades. Lihim na sinabi ni Lance, hindi ko alam, nasa sword formation ako at ginagamit ang Share 18 Blades, gaano ito magiging epektibo, wala na akong ibang paraan ngayon, maaari ko lang itong subukan, kung ang espada. Formation at ang Share 18 Blades ay hindi gumagana, pagkatapos ay kailangan kong gumuhit kahit kasama siya. Agad na nagsimulang magluto si Lance, pati na rin ang paghihintay sa susunod na pag-atake ng ninuno ng Yong Clan, napakabilis niya, kailangan munang tukuyin ni Lance ang direksyon ng kanyang pag-atake. Swoosh! Mula sa likod ni Lance, ang Yong Clan Ancestor ay umatake sa napakabilis na bilis. Sa sandaling ito, ang Yong Clan Old Ancestor ay nababalisa din, pagkatapos ng lahat, nakipag-away siya kay Lance ng higit sa 100 galaw, maliban sa unang 2 galaw na siya ang nanguna, ang iba ay mga draw lang. Ang gusto niya ay ang tagumpay laban kay Lance, hindi ang isang draw. Sa pagkakataong ito, ang ninuno ng Yong Clan ay nagsagawa ng lahat ng kanyang lakas at desperadong nagsumikap na hampasin si Lance mula sa likuran ng pinakamabilis at pinakamabilis na bilis. Matapos ipikit ni Lance ang kanyang mga mata at maramdaman ang pag-atake mula sa likuran mula sa ninuno ng Yong Clan, ginawa ni Lance ang pag-flip ng kanyang sword formation, 12 espada ang nagsanib sa isa at bumaba sa isang iglap. Ang ika-18 taybak ng Shire, na nagbubukas sa kalangitan. Buzz! Boom! Ah! Ang kalangitan ay sumabog na may nakasisilaw na liwanag, at ang hangin, tulad ng isang alon, ay gumulong palayo sa isang malayong lugar kung saan si Lance ang nasa gitna nito. Ang ninuno ng Yong Clan ay nasa isang paipong estado sa sandaling ito. Paano ito nangyari? Bakit biglang lumabas si Lance na may dalang espada na napakalakas? Ngunit ano man ang mangyari, nahuli ng espada ni Lance ang ninuno ng Yong Clan, kahit na masama. Boom! Ang ninuno ng Yong Clan, na diretsyong bumagsak mula sa langit patungo sa lupa, ang malaking bulwagan kung saan idinaos ang piging ng kaarawan, ay hinaypa ng kanyang katawan, tulad ng isang kanyan. Ah! Natigilan ang lahat ng mga tao sa Yong Clan. Kabalintunaan at kahihiyan para sa matandang ninuno na matalo sa piging ng kaarawan at pasabugin ang malaking bulwagan na nagdaos ng piging. Sa langit, inalis ni Lance ang kanyang espada.
Ang puso ni Lance ay nakaka-relax. Sa wakas ay natalo, mahusay, salamat sa pag-iisip ko ng isang paraan sa tamang oras upang magamit ang pagbuo ng espada kasama ang 18 espada ni Sheriff, kung hindi, makakalaban ko lang siya ngayon, kung nakatali ako, ito ay medyo pangit. Kung mas kahihiyan at kaawa-awa ang ninuno ng iyong clan, mas magiging maluwalhati si Lance, dalawa na silang magkasalungat na tao. Sa lupa, ang iyong clan old ancestor ay gumapang palabas ng mga guho, kulay abo ang ulo at sa isang napakahirap na estado. Ang ninuno ng iyong clan ay nakaramdam ng sobrang kahihiyan sa sandaling ito, napakaraming tao ang nanunood, at napakaraming angkan ang binugbog at nahulog ng diretsyo mula sa langit, ito ay talagang nahihiya, tsaka, ngayon pa rin ang kanyang kaarawan. Gayunpaman, hindi niya maaaring kamuhian si Lance dahil ito ay itinadhana, maaaring matalo niya si Lance hanggang mamatay o matalo siya ni Lance hanggang mamatay. Sa lupa, si Nano o Elephant Nose, Puzarro, at Fu Merciless, ang tatlong ninuno ay lahat ay mukhang pangit sa sandaling ito, hindi inaasahan na si Lance ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila. 1896. Bumagsak si Lance sa hangin kasama ang kanyang mga damit na kitang-kita ng lahat, at ang kanyang mga galaw at hitsura ay sobrang gwapo. Maraming kabataang babae ng iyong clan, na nakikita ang isang gwapo at makapangyarihang Lance, ay hindi makontrol ang kanilang medyo nakakabagbag damdamin. Siyempre, ang iba pang mga angkan ng iyong clan ay nakatingin kay Lance ng may sama ng loob, ngunit ang kanilang hinanakit ay napakahina dahil sila ay namumutla sa galit sa isang tao na hindi man lang kapantay ng kanilang ninuno. Tiningnan ni Lance ang kaawa-awang mukhang Dinos at sinabing, Kuya Yong, pasensya na, hindi ko nakontrol ang kapangyarihan ko ngayon. Mukhang napahiya si Zenos at ngumuso. Sinabi ni Fu Walding sa madilim na paraan, Lance, nakakagulat ka talaga. Si Lance ay labis na nagalit sa Fu-Ruthless na ito, si Lance ay nagkaroon na ngayon ng magaspang na pagtatasa ng kanyang sariling lakas, kahit papaano, naisip ni Lance na maaaring hindi sigurado para sa kanya na labanan si Fu-Ruthless. Dahil dumating siya para dumalo sa kaarawan ng ninuno ng iyong clan ngayon, natural na kinailangan ni Lance na manindigan. Agad na sinabi ni Lance, Fuwuruj, kakatapos ko lang makipag-sparring session kay Zenos, iniisip ko kung papayag ba ang iyong kamahalan, makipag-sparring sa akin. Ano? Gusto mo akong hamanin? Nanlamig ang mukha ni Fuwuru, sinabi ni Lance na hiwa lang ito at natuyo, ngunit talagang pinupukaw siya nito, na isang napakahiyang gawin. Sinabi ni Lance, hindi ito tungkol sa pagpukaw, ito ay isang hiwa at tulak lamang. Sa sandaling iyon, sinabi ng pangalawang ranggo na si Puzarro, Fu Emotionless, dahil interesado si Lance, bakit hindi mo siya paglaruan? Sinabi ni Fu Emotionless na may galit na mukha, Lance, sigurado ka bang gusto mong makipag-spar sa akin? Hahaha, ano bang walang kasiguraduhan dyan, Fu Ruthless, Terra, hayaan mo akong maranasan ang lakas mo. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang maaari kong gawin. Nanginginig ang katawan ni Fu Emotionless, at ang malamig niyang tingin ay nawala. Ang pseudo-immortal na sandata na niyakap ni Fu Emotionless ay ang Death God Saber. Ang Death Saber na ito, milyon-milyong taon na ang nakalilipas, ay nasa kamay ni Wang Shuilua, at sa oras na iyon, kasama ang Death Saber na ito, si Wang Shuilua ay naging hegemon ng Extreme South Continent ng Seven Seas. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng pag-akyat ni Wang Zuro, ang Death Sword ay iniwan sa mga inapo ng Shire clan, ngunit ang kanyang mga inapo ay nabigong panghawakan ito, at sa huli, ito ay kinuha ng isang malakas na lalaki na nagngangalang Fu. Mula noon, ang Shire clan ay bumaba mula sa kanilang banal na estado at gumulong pabalik sa anim na dagat ng kamatayan, at ngayon, ang angkan ng Shire ay bumagsak pa nga sa punto ng pagkalipol. At ang malakas na lalaking iyon na may apelyidong Fu ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa kasalukuyang henerasyon ng Fu Ruthless. Lance at Fu Emotionless, silang dalawa ay nagkaharap sa langit. Sa kamay ni Fu Ruthless, hawak niya ang isang ganap na itim na talam, at ang itim na talam na ito ay ang Death Sword. Alam ni Lance na ang kanyang Shire 18 Knives ay magiging mas makapangyarihan kung ipapares ang mga ito sa Death Saber. Gayunpaman, maaaring hindi maaga ni Lance ang Death Saber, at kahit na kaya niya, kung gagawin niya, ang pinakamalakas na noo elephant.
Hindi kailanman titigil sina Nose at Pasara dahil hindi nila mapapayagan si Lance na magkaroon ng dalawang pseudo-immortal na armas mag-isa. Sa makatuwid, hindi nilayon ni Lance na agawin ang Death Saber, at sa ngayon, wala siyang kumpiyansa na harapin ang No Elephant Nose at Pusaro. Kamatayan. Sabay laslas ng Death Saber patungo kay Lance. Wow! Isang maputi, malademonyong puting pagsasanay ang dumampi kay Lance, isang nakakatakot na momentum na tila bahatin ang buong mundo sa kalahati. Ang 12 espada ni Lance ay biglang pinagsama bilang isa, na nagpapakita ng kanyang pinakamalakas na galaw sa sandaling ito, ang Shira 18 Saber Family Sword Formation sa isa. Buksan ang langit at buksan ang lupa. Ang espada ni Lance. Ang laslas kay Fu Ruthless ay marahas na nabangga sa kalangitan. Boom! Parang nagbanggaan ang dalawang planeta, nagdilim ang buong mundo, parang walang liwanag ang araw at buwan at dumating na ang katapusan ng mga araw, lahat ng tao sa lupa ay naramdaman na ang sandali ng banggaan. May bumababa hanggang hiting gabi. Pagkatapos, nang inig ang lupa at halos lahat ng mga bahay ay gumuho sa sandaling iyon. Ang ninuno ng Yong clan ay labis na nalulumbay sa sandaling ito, isang magandang ika-3,000 kaarawan, ngunit ngayon ay ginawa nitong guho ang punong tanggapan ng kanyang pamilya. Dalawang Panginoon na nag-aaway sa isa't isa, napakalaki ng pagkawasak. Matapos ang 12-dosenang paghinga, muling bumukas ang langit at lupa at unti-unting bumalik sa liwanag ang kalangitan. Sa sagupaan ng mga espada ngayon, parehong nailabas ni Lance at Fu Ruthless ang pinakamalakas na lakas ng isa't isa, at masasabing isang slash ang magsasabi ng pagkakaiba. Tumayo si Lance sa hangin, ang kanyang katawan ay kasing hina ng tali. Sa kabaligtaran ng Lance, ang emotionless Fu ay basang-basa sa dugo, ang kanyang buhok, mga damit, lahat ay wala na, mukhang sobrang kahabag-habag at miserable. Si Lance ay pisikal lamang na walang kapangyarihan, ngunit kung hindi man ay walang pagkakaiba. Kaya, malinaw kung alin ang mas malakas at alin ang mas mahina sa isang sulyap. Ngumuso si Lance, na wala ang anit, ang hitsura na ito, napakagwapo. Ikaw. Nakita ni Fu emotionless ang panunuya ni Lance at kinagat kanyang ngipin sa galit. Sinabi ni Lance, nakakagat ka na naman. Maniwala ka man o hindi, ginawa kong nawala ang iyong balat ng tao, isang galaw lang at ganito kakalungkot, kung babalik ako na may dalang isa pang espada, tiyak na mamamatay ka. Ah! Nanginginig ang katawan ni Fu emotionless, naisip niya na talagang magagawa ito muli ni Lance. Sa katunayan, talagang magagawa ito muli ni Lance kung kailangan niyang kumapit ng husto, ngunit tiyak na hindi ito magiging kasing lakas ng dati. Sa lupa, kinailangan ng lahat na muling suriin si Lance. Lumipad si Pasero at tumawa, Lance, anong magandang lakas, sige, mag-cut tayo at tumakbo, point to point, why make such a rattling? Iniwas ni Lance ang kanyang tingin kay Pusaro at nagtanong, baka gusto mo rin akong makipag-cut and dice. Bumantong hininga si Pasero, Lance, napatunayan mo na ang iyong lakas at sapat ng kwalipikadong maging isa sa aming 5 Panginoon, kailangan ko pa bang makipag-spar sa iyo? Siyempre, kung sa tingin mo ay matatalo mo ako sa ilang segundo, pagkatapos ay halika na. Sa katunayan, wala kang ganoong lakas. Alam ni Lance na si Pasara ay nagtataglay ng lakas upang talunin si Fu Ruthless sa loob ng ilang segundo, kaya hindi kumpiyansa si Lance na kaya niyang talunin si Pasara maliban kung si Lance ay pumasok sa ika-7 yugto ng kapigatian. Ngayong napatunayan na ni Lance ang kanyang lakas, hindi na kailangan pang lumaban sa kanyang kapinsalaan. Sumigaw si Lance, munting apoy, umalis na tayo. Oo, Kuya Lance. Si Lance at Little Fire, ay lumipad ang buong tanawin ng karamihan. Pagkaalis ni Lance, ang mga tingin ni Pasero ay napakalamig habang nakatingin sa direksyon na nilisan ni Lance, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang yang, halatang kailangan niyang tretuhin si Lance, bilang isang kalaban na kapantay niya. Sinabi ni Fu Ruthless, Pusaro, salamat sa paglabas mo para takutin si Lance para sa akin, kung hindi ka lang lumabas, hindi ko alam kung aatake ulit ako ni Lance, wala talaga akong ang kakayahang lumaban pa. Sinabi ni Pasero, itong si Lance, hindi ko inaasahan na ang kanyang lakas ay hihigit sa aking tansya, natatakot ako na wala akong kumpiyansa na manalo. Naging overlord lang siya ng Extreme South Continent, paano siya naging napakalakas? Maasim na sabi ni Fu Huru sa loob. 1897
Hindi ko alam ang tungkol doon, sa madaling salita, natatakot ako na walang maglalakas loob na magkaroon ng anumang sikolohiya patungo sa Endless Gate sa hinaharap. Ang ninuno ng iyong clan na nasa lupa sa sandaling ito ay nasa mas magandang mood kaysa dati, ngunit ngayon na kahit si Ruthless ay nabugbog ng husto, kung gayon hindi na siya napahiya nang siya ay nabugbog noon. Si Lance at Little Fire ay umalis ng napakalayo. Kuya Lance, kamusta? Ayos lang ako, maliban sa medyo mahina, magaan ang tingin ko kumpara kay Ruthless, hindi ko nakita si Ruthless, nawala ang buhok ko, hubad ang buong katawan ko. Haha, si Fu, emotionless ay nawala ng galit sa pagkakataong ito, sa susunod na makita kanya, natatakot ako na hindi siya maglalakas loob na maging malungkot sa iyo. Yes, so strength is the thing that determines status. Sayang lang at hindi ko natuloy ang pag-provoke sa kanya after Pasero flew up. Minister, ano sa palagay mo ang pangalawang ranggo na Pusaro? Wala akong kumpiyansa na talunin siya, napakalakas niya, at ang pseudo-immortal na sandata na taglay niya ay split puppet. Wala akong tiwala maliban kung maabot ko ang ikapitong yugto ng Tribulation. Hindi bale, sapat na ang kapangyarihan mo, lahat sila ay nasa ikawalong yugto ng Tribulation habang ikaw ay nasa ikalimang yugto pa lamang ng Tribulation, at natalo mo na sina Yiding Kang, Xenos, at Fu. Ruthless. Kahit nakarang ka, nasa ikatlong pwesto ka pa rin. Bumalik muna tayo, sa hinaharap, mas mabuting iangat muna ang kaharian at subukang maabot ang ikapitong yugto ng kapigatian sa lalong madaling panahon, kapag naabot ko ang ikapitong yugto ng kapigatian, iyon ang araw na matatalo ko si Pasara. Hindi nagtagal ay bumalik si Lance sa Endless Gate. Natural, si Talia at ang iba ay sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Lance. Paano ito? Sa sandaling bumalik si Lance, lumundag siya sa pag-aalala at nagtanong. Walang pakialam nang umiti si Little Fire, basura, matatalo ba tayo kung magmiministeryo tayo? Pagkatapos ng digmaang ito, ang ating Endless Gate ay ganap na nakakuha ng foothold sa extreme south continent ng Seven Seas. Mabuti iyan. Si Talia at ang iba pa ay tuwang-tuwa at tumingin kay Lance ng may labis na paghanga. Lumakad si Lance sa main hall, habang kinukwento pa rin sa kanila ni Little Fire ang tungkol sa panabik na labanan sa birthday scene ni Xenos, at kahit ang kaunting detalye ay ibinigay, nakikinig sa isang grupo nila, na nagnanais na maibalik ang oras sa eksena. Upang makita ang parehong. Umupo si Lance sa pangunahing bulwagan at inayos ang kanyang katawan, pagkatapos ng lahat, ito ay pagkatapos ng labanan ng Panginoon, kahit na isang hakbang lamang upang matukoy ang mananalo, ngunit ang mapanirang hakbang na iyon ay napaka-drain, si Lance ay hindi naganap na nakabawi. Kahit bumalik na siya. Hindi ko alam kung kailan, ngunit nang imulat ni Lance ang kanyang mga mata, madilim na ang kalangitan. Napakatahimik sa main hall, tanging si Harleen, nag-iisa, ang nakaupo hindi kalayuan sa Lance na nagbabalat ng prutas. Gising ka na. Nakita ni Harleen si Lance na nagmulat ng kanyang mga mata at natarante siyang bumangon. Well, anong oras na? Hating gabi na. Wey! Naka-recover ka na ba? Well, it's back to its peak. By the way, it's the middle of the night. Bakit hindi ka nagpapahinga, o nag-practice? Pumunta ako para tingnan ka, hindi ko akalain nagising ka lang pala. Nagising si Lance sa kalagitnaan ng gabi, nakaramdam ng init na tumataas sa kanyang tiyan, at tumingin sa ibaba, sa ilang mga punto, nagkaroon ng nocturnal reaction si Lance. Humagalpak ng tawa si Lance, Harleen, halos 30 ka na ngayong taon. Oo, sa isang kisap mata, halos 30 na, napakabilis ng oras. Sinabi ni Lance, ang mga taon ng kabataan ay mahalaga, nakakahiyang makigtaan sila. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Harleen. Si Lucy ay mas bata sa iyo, iyon nga, sa tingin ko ay oras na para sa iyo. Walang pakialam nang umiti si Lance. Anong turn ko na? Si Lance ay sumugod na may dalang araw at niyakap si Harleen. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo, hating gabi na, nag-iisang lalaki at babae, ano pang ginagawa mo? Ikaw. Namula si Harleen. Sinabi ko na noon na ikaw, Lucy, si Xiaoxin, ay magiging aking mga babae. Ngayong si Lucy na, ikaw na. Ako. Ano?
Ayaw mo? Ah. Ako, hindi ako handa. Ano ang kailangan para maging handa? Napunit. Hinailan ni Lance, at napunit ang damit ni Harleen. Ah! Pabalik-balik na sigaw ni Harleen. Tumawa si Lance, at maya-maya, hinuberan ni Lance si Harleen, walang habas na hinaplos ni Lance ang makinis at pinong balat ni Harleen, pati na rin ang kanyang perpektong hubog na katawan, ang katawan ni Harleen ay namamanhid sa hawakan ni Lance. Ano ang nangyari pagkatapos noon, wala ng mga detalye, alamin lamang na ang kaligayahang sexual ni Lance ay hindi mailarawan sa mga salita, at hindi mauunawaan ng walang mismong karanasan. Makalipas ang mahigit isang oras, bihis na bihis sina Lance at Harleen, at nakaupo silang nakasandal sa isa't isa. Kung titingnang mabuti, makikita ang isang malabong ngiti sa gilid ng bibig ni Harleen, tila, sa wakas ay naging babae na siya ni Lance. Ano ang itatawag ko sa iyo mula ngayon? Bulong ni Harleen. As you wish? Husband? Husband? Man, whatever. Sabi ni Lance. Napaka-corny ng lahat, mas gusto kitang tawaging kapatid ni Lance. Sure, magpapanggap na lang ako na hindi ako ang kapatid na tinatawag mo. Ah, yung kapatid na tinatawag mo hindi ba? Sino yon? Siyempre kapatid ko yon. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat, alam mo. Ah! Natigilan si Harleen ng ilang segundo, ngunit sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng ipahiwatig ng hindi maliwanag na mga mata ni Lance. Napakasama mo. Bulalas ni Harleen. Halika, tumawag ka ng isa. Tumawag ka ng isa. Kuya Lance, ang sama mo. Hahaha, hindi masama ang nakababatang kapatid, hindi nagmamahal si Harleen, hahaha. Sa palasyo, maririnig ang masasayang tawa ni Lance. Umalis si Harleen sa unang pagkakataon, hindi nagtagal pagkaalis ni Harleen, dumating sina Talia at Lucy, ngunit nakita ng matalinong Talia at Lucy ang eksena at alam niyang may nangyari kagabi nang narito si Harleen. Ngumiti si Lucy, hehe, mukhang batiin natin si Harleen. Speechless. Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata, talagang hindi niya naiintindihan ang mga batang ito, sa mga mata ni Talia, parehong si Harleen at Lucy ay parang mga batang babae ng nakababatang henerasyon. Sa mga sumunod na araw, si Lance ay nanirahan sa Endless Gate. Ang Endless Gate ay umunlad din sa maayos na paraan, at sa loob lamang ng 8 taon, ang Endless Gate ay lumaki sa mahigit 10 milyong disipulo sa extreme South Continent ng Seven Seas. Sa isang kisap mata, 8 taon na ang lumipas. Si Lance ay nagtanim din ng 8 taon sa Seven Seas. Gayunpaman, ang 8 taon ay halos isang napakaikling panahon para sa isang transmigratory immortal na walang anumang pagbabago, tulad ng 8 araw para sa isang ordinaryong tao. Pagkatapos ng 8 taon, si Lance ay nasa ika-5 yugto pa rin ng Tribulation. Hindi ganoon kadaling makalusot sa ika-6 na Order of Tribulation. Brother Lance, 8 taon na, at hindi ko pa naaabot ang threshold ng ika-5 yugto ng Tribulation. Sa isang palasyo, nagreklamo si Little Fire kay Lance. Don't say you? I'm not the same? It really gets harder the further I get to the next few realms, feeling ko wala man lang akong pinagbago from 8 years ago. 1898. Parang mas dapat tayong lumabas, hindi tayo natural na adapted sa paglilinang sa bahay. Hindi tayo tulad ng ibang tao, pamilyar na tayo sa bawat lugar sa Seven Seas, kara-rating lang natin sa Seven Seas 8. Taon na ang nakalilipas, at hindi kami lumalabas nitong 8 taon, kaya hindi kami pamilyar sa natitirang bahagi ng 7 dagat, ang alam lang namin ay nasa extreme South Continent ng Seven Seas. Tumango si Lance, oo, may 3 iba pang kontinente sa Seven Seas bukod sa extreme South Continent, at sa mas malalayong lugar, may iba pang mga lugar na hindi pa natin namamasyal sa ibang lugar. Totoo na dapat tayong pumunta para sa paglalakad, ngunit ang dahilan kung bakit hindi ako nakapunta kahit saan sa nakalipas na 8 taon ay hindi dahil sa ayaw ko, ngunit, natatakot ako na nalakad ko ang buong 7 heavy seas. Bakit ka natatakot na lakarin ang buong 7 seas? Dahil sa akin, kung lalakarin ko ang buong 7 dagat, at nasa iisang kaharian pa rin ako, nangangahulugan ito na ang kinabukasan ng aking karera sa paglilinang ay magiging parang pool ng walang tubig na tubig, kaya wala kang makikita pag-asa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero kailangan pa nating lumabas.
Sa oras na ito, isang batang babae na mukhang mga 16 na taong gulang ang lumakad sa pintuan. Ang batang babae na ito ay nakasuot ng malinis na puting damit. Ang kanyang mukha ay parang gulaman, ang kanyang mga mata ay tulad ng mga bulaklak ng peach, at ang kanyang mukha ay napakapinong, kaya maisla na ang isa ay makakalimutang huminga at makakalimutan na siya ay buhay sa isang sulyap. Nakita ko ang boses ng babaeng iyon na matamis na sumisigaw kay Lance, "Kuya, saan ka pupunta? Gusto ko rin pumunta." Pinunasan ni Lance ang kanyang mukha at sinabing, "Xiaobai, hindi ka dapat makialam sa mga bagay na may sapat na gulang, at mag-cultivate ng mabuti sa Endless Gate." Napakagatlabi ang magandang dalaga at sinabing, "Ngunit nilinang ko na ang puntong maaari akong magbago sa anyo ng tao, at mahirap magpatuloy sa pagbangon sa maikling panahon." Napabuntong hininga si Lance. Ang magandang dalagang ito ay walang iba kundi ang maliit na puting dragon na kinuha ni Lance sa Flying Cloud Sect, at ngayon, ang maliit na puting dragon ay lumaki na, at sa tulong ni Lance, ang maliit na puting dragon ay nilinang din sa Mahayana. Yugto at maaaring magbago sa isang tao. Pagkatapos mag-transform sa anyo ng tao, ang hitsura ni Little White ay talagang ikinagulat ng lahat. Hindi inaasahan na ang anyo ng tao ni Little White ay napakaganda. Ang hitsura na ito, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang nahiya sa kanilang sarili. Maging si Talia, Harleen, mapagpakumbaba na sinabi ni Lucy at ng iba pa na si Little White ay mas maganda kaysa sa kanila. Dahil si Little White ay namuhay kasama ng mga tao mula pa noong siya ay bata, ang kanyang aesthetics, worldview, lahat ay pareho sa mga tao. Halimbawa, gwapo, maganda, pangit, ang mga human aesthetics na ito ay kanyang aesthetics din. Sa mata ni Little White, ang kanyang Lance si Kuya ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Hindi ito kapareho ng Little Fire at Violet Pupil. Little Fire at Purple Pupil, ang kanilang mga aesthetics ay nakabatay pa rin sa kanilang mga ninuno. Halimbawa, isang kagandahan ng tao, nang makita ito ni Little Fire, wala siyang naramdaman, dahil ang Little Fire ay hindi isang tao, at maaari niyang tisuriin kung ang isang tao ay maganda o pangit sa pananaw ng isang tao, gaano man kaganda ang isang tao, sa mata ni Little Fire, ito ay tao lamang. Parang tao na nakakita ng ahas, ang ahas ay napakaganda, pero sa mata ng tao, ahas pa rin. "Kuya, dadalhin mo ba ako dyan o hindi?" "Sige. Kung pupunta ako, isasama kita, okay lang palagi." Mas katulad niyan. Kung ganoon ay bakit hindi ka magmadali at pumunta sa pagsasanay? Oh, mapaglaro at kaibig-ibig na lumakad si Little White. Lansa, Little Fire, naiisip mo ba kung gaano kaganda ang Little White? Hindi ka nag-iingat sa iyong edad. Nagulat si Little Fire at abala, "Minister, huwag kang matakot. Bluff mo ako." "How am I bluffing you? Kahit bata pa si Sebastian ngayon, in few years, big girl na siya." "Kuya Lance, masyado ka na talagang lumayo. Isang magandang babae sa iyong paningin, pero sa paningin ko, iba pa rin sa akin. Wala akong ideya kung ano ang ibig mong sabihin sa kagandahan at kapangitan, at kung nagustuhan ko ang mga kagandahan ng tao. Nakahanap na sana ako ng girlfriend sa Mortal World." "Ah, ano ang gusto mo, kung gayon?" "Kalokohan, syempre gusto ko ang sarili kong uri." "Ministro, pupunta ka ba para sa isang halimaw na kasintahan? Tulad ng, isang baboy, isang asong babae, isang baka?" "Gote. Gote. Don't say it." Sunod-sunod na winuwagayway ni Lance ang kanyang kamay, naglakas loob akong sabihin na sa mga mata ni Little Fire, ang mga babaeng tao, kabilang ang mga babaeng dragon, ay parang mga sos at aso sa mata ng tao. Kung ganoon, si Lance talaga ang masyadong nagsasalita. "Kuya Lance, huwag mo nang uulitin, kahit gaano pa kaganda ang kagandahan ng tao, sa paningin ko, para siyang baboy na baboy sa mata ng tao." "Fine. I get it. I just saw you exist in human form for a long time and subconsciously ignored your true nature. But, Kuya, I can't bear to see you single for a long time. So, sana balang araw, makahanap ako ng kauri ko, kahit gaano kaganda o pangit, basta babae, gusto ko." Ha 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 ha. Truth be told, there was a time na gusto ko rin. Opposite sex ngayon wala na akong requirements, basta sa sarili kong klase, babae, kahit gaano pa katanda o mahina.
Pupunta ako, kahit gaano katanda o mahina o may sakit, talagang malakas ang panlasa mo. Nanlamig si Lance. Napangiti si Little Fire. Hey Ellie, Kuya Lance, intindihin mo, hindi man lang matanda, mahina, may sakit at may kapansanan. Tsaka, hahaha. Inalo ni Lance, munting apoy, huwag kang mag-alala, sa loob ng ilang araw, aalis na tayo at lalakarin ang 7 dagat, marahil, sa isang lugar sa dilim ng 7 dagat, nariyan ang iyong mga kamag-anak, at pagkatapos ay ikaw, magagawa kong yakapin pabalik ang magandang kilin. Huwag kang magbiro Chen, napakabihirang lang ng lahi ko. Siya nga pala, Purple Pupil nag-evolve na rin siya sa pagiging dragon ngayon at kabilang sa lahi ng dragon, Purple Pupil at Little White, pareho sila ng species A. At napansin mo ba ang pagtingin ng Purple Pupil kay Little White? Violet Pupil. Hindi man lang siya inisip ni Lance. Kuya Lance, dahil hindi umaagos ang matabang tubig sa labas, maaari mo ring tuparin ang Purple Pupil, total single pa rin ang Purple Pupil ngayon. Sinabi ni Lance, magandang ideya iyon, mabuti, pagkatapos sa pagkakataong ito ay lumabas, dalhin natin si Z Pupil Xiaobai sa atin at tingnan kung silang dalawa, ay makakatawag. Haha, tama, kung tutuusin, ang Purple Pupil ay anak ng ating kapatid na si Little Black noon. And, medyo malungkot, noon ang tatlong magkakapatid, ngayon, si Little Black ay matagal nang naging abo at naging dumi. Noon sa baog na panahong iyon, ang Little Fire, Little Black, dalawang magkaibang lahi, ay gumugol ng maraming malungkot at nakakainip na taon na magkasama. Huwag kang sentimental. Tinapik ni Lance ang balikat ni Little Fire, ganoon ang kapalaran, hindi ito palaging magiging tulad ng ninanais. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa kadiliman ng Endless Gate, si Violet Pupil, na may balbas sa buong mukha, ay lihim na pinagmamasdan ang maganda at nakakaantig na batang babae, si Xiaobai. Bilang kapwa dragon, mas nararamdaman ng Purple Pupil ang kagandahan ni Little White kaysa sa karaniwang tao. Ang kagandahan ni Xiaobai ay bihira sa dragon race, at kahit na ang mga tao ay nararamdaman ang kanyang kagandahan, hindi pa banggitin ang mga dragon ng parehong lahi. Gayunpaman, alam ni Violet Pupil, na mukhang tiyuhin, kung paano siya maaaring maging karapat-dapat sa Little White. 1899. Hey! Uncle Purple Hitomi, nandito ka rin ba para makita ang kapatid ko? Nakita ni Sebastian ang Purple Pupil. Maliit na puti, oo. Bahagyang nauutal si Purple Hitomi, hindi napigilan ang kanyang mga salita sa harap ng mga magagandang salita. Tapos bilasan mo, katatapos lang ng training ng kapatid ko. Oh, good. Tumango si Purple Hitomi, tumalikod si Little White at naglakad palayo, hindi nakakagawa ng maraming hakbang, biglang sumugod si Little White sa langit at naging puting dragon. Knock! Nang makita ni Little White ang kanyang orihinal na katawan, biglang natulala si Purple Pupil at hindi napigil ang malunok ang kanyang laway. Hindi makita ang kagandahan o kapangitan ng mag-transform ito sa anyo ng tao. Nanatili si Lance sa bahay ng 3 araw, at pagkaraan ng 3 araw, umalis si Lance kasama ang Little Fire, Purple Hitomi, at Little White. Saan tayo unang pupunta? Tanong ni Little Fire. Nasa extreme south continent tayo, may kontinente na direktang nasa hilaga natin, isang kontinente sa hilagang silangan, at isang kontinente sa hilagang kanluran, doon muna tayo sa hilagang silangan. Sabi ni Lance. Mabuti. Si Lance at ang iba pa, ay lumipad palabas ng matinding katimugang kontinente at pumasok sa karagatan. Ilang tao ang lumipad sa karagatan sa loob ng kalahating araw. What's going on? Wala pa dito. Hindi naman nagkakalayo ang 4 na kontinente sa isa't isa nang tingnan namin sila mula sa itaas kanina. Mukhang naguguluhan si Little Fire. Hindi ko maintindihan, lumipad ka. Pagkatapos ng 2 araw ng patuloy na paglipad, sa wakas, napunta sila sa kontinente sa hilagang silangan. Aw! Bago sila makalapit sa kontinente, narinig ni Lance at ng iba pa ang isang dagandong ng dragon. Hoy! Anong tunog yan? Nagulat si Little Fire. Ang Little White Dragon ay abala sa pagsasabing, Kuya, ito ay isang dragon. Hindi, isang dragon clan.
Sa paglilinaw ng mga ulap at ambon, sa katunayan, nakita ni Lance ang kontinente sa kanyang harapan, maraming mga dragon na umaaligid sa kalangitan, at, ang mga dragon ay may iba't ibang kulay, pula, asul, lila, itim, at puti. Wow damn! Dragon talaga, nakarating pa tayo sa lupain ng mga dragon. Tumawa si Little Fire. Marami ring mga dragon na naging anyo ng tao sa lupa ng Dragon Clan. Nagulat si Little White, great, really great. Sa sandaling ito, nagulat din si Purple Pupil, kahit na dati ay Jow lang ang Purple Pupil at naging dragon na lang ng maglaon, ngunit isa na itong kamag-anak na espirito kahit anong mangyari. Sinabi ni Lance, huwag maging impulsive pa, ito ay pagkatapos ng lahat ng teritoryo ng Dragon Clan, huwag kumilos ng padalos-dalos, dahil ang Dragon Clan ay kayang mabuhay sa 7 seas sa buong taon, ito ay dapat magkaroon ng isang bagay na kapansin-pansin, marahil. Ang Dragon Clan ay hindi nangangailangan ng anumang pseudo-immortal na armas, ang lakas nito sa pakikipaglaban ay kasing husay ng mga Panginoong tao na mayroong pseudo-immortal na armas. Sa sandaling ito, nakita ng isang itim na dragon si Lance at ang iba pa sa ulap at agad na umakyat. Bold human, how dare you violate the land of my dragon race? Walang sabi-sabi, direktang ibinuko ng itim na dragon ang bibig nito at naglabas ng puting gas. Mabaho ang buong langit, naglalabas lang ng lason. Ikinaway ni Lance ang kanyang kamay at hinaipan ang lahat ng nakal-alasong gas. Isa itong itim na dragon, isang first-rank robbery dragon. Nagalit ang itim na dragon at winalis ang buntot nito patungo kay Lance at sa iba pa. Mabilis na lumabas si Little Fire. Bang! Isang suntok ang nagpatamba sa itim na dragon. Pag ginawa mo ulit yon, hindi ako magalang. Anong lahi ka na naman? Nagngangalit ang itim na dragon. Sa sandaling iyon, abala si Little White sa pagsasabing, Senyor, kabilang din ako sa lahi ng dragon, kita mo. Pagkatapos sabihin iyon, biglang ipinakita ni Little White ang kanyang sarili bilang si Ben. Katawan. Ah! Nang makita ng Black Dragon si Sebastian, may bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mga mata, ngunit agad niyang nabawi ang kanyang katahimikan. Tingnan mo, dragon din ako. At ako. Sa oras na ito, lumipad din ang Purple Pupil, at ang orihinal na katawan ng Purple Pupil ay isa ring itim na dragon. Kayo. Tila nalilito ang itim na dragon, dahil sa mundong ito, ang lahi ng dragon ay napakarami lamang, ngunit hindi pa siya nakakita ng kulay ube na mag-aaral, at para kay White, pamilyar siya sa unang tingin, medyo naghihinala. Na siya ay supling ng isang dragon. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa malayong kalangitan, Rono, dalhin mo sila sa Valley of the Dragons. Oo, Clan Chief. Inilayo kaagad ng itim na dragon ang kanyang mukha at sinabing, lahat, katatapos lang magsalita ng pinuno ng angkan natin, sumama ka sa akin sa Valley of the Dragons. Nagkatinginan si Lance at ang iba pa, hindi alam kung may anumang panganib sa padalos-dalos na pagpunta sa Dragon Clan, ngunit, ang Little White at Purple Pupil ay parehong mula sa Dragon Clan, kaya makatuwirang magsalita, hindi nila magagawa. Sinabi ni Lance, let's go. Titingnan ko. Bukod pa, ang Little White at Purple Pupil ay parehong mula sa Dragon Clan, siguro kailangan nilang bumalik sa kanilang sariling clan. At saka, dapat magkaroon ng buhay si Xiaobai, siguro, tayo. Mahahanap ang mga kamag-anak ni Xiaobai dito. Puno ng pag-asa si Little White, sa katunayan, gusto din ni Little White na malaman kung sino ang kanyang mga kamag-anak. Lumipad pasulong si Lance kasunod ng itim na dragon sa kanyang harapan, at sa daan, nakita ni Lance ang maraming dragon. Tinanong ni Little Fire ang itim na dragon, kayong mga dragon ay may malaking populasyon. Marami ang umutot, kumpara sa lahi ng tao, ang ating populasyon ay mas mababa. Ilang populasyon ang mayroon ka ngayon? 100,000 lang. Oh! Daan-daang libong mga dragon ay talagang kaawa-awang maliit kumpara sa mga tao. Tinanong ni Little White, Senior, bakit bihira akong makakita ng mga puting dragon sa paglalakbay na ito? Mas binigyang pansin ni Sebastian ang mga puti dahil puti siya, ngunit wala siyang nakitang maraming puting dragon. Ang pinakamalaking bilang sa kanila ay mga itim na dragon. Ang mga puting dragon ay may pinakamataas na masa ng katawan, kung saan mayroong napakaraming puting dragon. Ah, so I have the highest body mass, yay!
Excited na sigaw ni White. Why as childish as humans? Ngumuso ang itim na dragon. Bamulong si Little Fire kay Lance. Kuya Lance, mukhang hindi masyadong palakaibigan ang lalaking ito. Bueno, mas mabuting mag-ingat. Sabi ni Lance. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Valley of Dragons, kung saan marami pang dragon, at halos lahat sila ay puro sa Valley of Dragons. Sa sandaling pumasok si Lance sa Valley of the Dragons, nakaramdam siya ng maraming malalakas na pagpataw. Nagbago ang mukha ni Lance, napakaraming makapangyarihang chi. Ito ay tiyak na maihahambing sa mga Panginoon sa ikawalong yugto ng kapigatian. Ang random na ito, ay maaaring makipaglaban sa mga Panginoong iyon na may pseudo-immortal na armas. Si Lance ay may masamang premonition, kung papatayin ng mga dragon na ito si Lance ngayon, natatakot ako na magiging napakadali nito. Kahit na ang ilang mga Panginoong tao na iyon, ay magkakaisang pumunta dito, natatakot ako na hindi sila magkatugma. Gayunpaman, nang makarating sa Valley of the Dragons, si Lance ay walang dahilan upang bumalik at maaari lamang magpatuloy sa isang matigas na anit. Pagdating sa gitna ng Dragon's Valley, si Lance at ang iba pa ay dumaong sa lupa. Sa lupa, may isang marangyang, gintong palasyo na itinayo, na kung saan ay halos kapareho ng mga gusaling tinitirhan ng mga tao. Tila ang mga dragon ay mahilig din mamuhay tulad ng mga tao, ito ay makikita mula sa katotohanan na halos lahat ng mga dragon sa lupa ay nabagong anyo ng tao. Pagkalapag ni Lance sa lupa, lumabas ang isang matandang lalaki na medyo may edad na at sumulyap kay Lance at sa iba pa. Patriarch, sila ang nakakuha ng ating mga dragon, at, ang dalawang ito, ay mula rin sa angkan ng dragon, ngunit hindi pa sila nakita. 1900. Ang pinuno ng angkan ng dragon ay tumingin kay Sebastian at Violet Pupil, pagkatapos ay ngumiti, natatakot ang ginoong ito na siya ay naging isang dragon mula sa isang ahas na Jow. Medyo nagulat si Purple Pupil, iyon lang ang makikita. Abalang sinabi ni Lance, pagbati sa Dragon Clan Chief, ako ay mula sa Extreme South Continent, ang master ng Endless Gate, sana ay patawarin ako ng Clan Chief sa padalos-dalos na pagpunta dito ngayon. Sinabi ng punong Dragon Clan na iyon, ang mga tao ng Extreme South Continent, kahit na ang pinakamakapangyarihan, ay hindi nang ahas na tumuntong sa ibang mga kontinente, gayunpaman, nang ahas kang pumunta sa amin. Hindi sila nangangahas. Tila hindi alam ni Lance na ang iilan sa kanila na may pseudo-immortal na armas ay hindi nang ahas na pumunta sa ibang mga kontinente. Yung mga tinatawag na overlord ng sangkatauhan, kung wala silang ilang pseudo-immortal na sandata, saan sila makakaligtas dito? Bukod pa, ang tigang na lupain ng Extreme South Continent ay isang lugar ng paghamak para sa iba't ibang mga banal na hayop ng ating pitong dagat, kung hindi, ang mga lahi ng tao ay hindi maaaring umiral dito. Sagradong mga hayop. Ikaw ay isang kawili-wiling tao, ngunit wala kang alam. Sabihin ang totoo, kagagaling ko lang sa 6 Heavy Sea at kakatapos ko lang makatapak sa 7 Heavy Sea. No wonder, doon sa mga lugar kung saan manipis ang aura ng 6 Heavy Sea, may nakabangon at nakakuha ng pwesto sa 7 Heavy Sea, parang ang galing mo. Tao pa rin ako. Pinahahalagahan ng mga henyo, tao man o dragon. Halika. Salamat, Senior. Si Lance at ang iba ay abala sa paglalakad papunta sa main hall. Napansin ni Little Fire na may bahagyang pawis sa noo ni Lance. Brother Lance, bakit ka pinagpapawisan? Medyo nagulat si Little Fire, makatuwirang sabihin na si Lance ay nasa ikalimang yugto din ng Tribulation, at natalo ang isang taong kasing lakas ni Fu Emotionless. Nag-transmit si Lance, Little Fire, ang clan leader ng Dragon Clan na ito ay masyadong makapangyarihan. Sadyang pinipilit niya lang ako, ni hindi ko ito madala, kahit na palihim kong pinayagan ang Blackwater Pearl na lumaban, ngunit gayunpaman, kaya ko, huwag mo itong dalhin. Hindi naman, napakalakas. Laking gulat din ni Little Fire. Umupo si Lance at ang iba pa sa gintong palasyo, at agad na inutusan ng pinuno ng angkan ang ilang babaeng dragon na lumapit para uminom. You're welcome. Sabi ng Patriarch sabay wave ng kamay. Salamat. Inamoy ito ni Lance, hindi sigurado kung anong klaseng inumin iyon, ngunit okay ang lasa. Sinabi ni Lance, Clan Leader, sa buong spiritual world, mayroon pa bang ibang lugar maliban sa lugar na ito kung saan may mga dragon?
Paano posible iyon? Well, itong kapatid kong babae, ang pangalan niya ay Sebastian, siya ay isang pagkakataong nakatagpo noong ako ay nasa One Heavy Sea, siya ay napakabata at kakapanganak pa lang, gusto kong itanong, dahil ito lang ang lugar sa mundo kung saan may mga dragon, dapat dito rin siya, alam mo ba kung kayong mga Dragon Ball ay nawalan ng sinuman sa inyong mga anak ilang taon na ang nakalipas? Sabi ni Lance. Ang pinuno ng Dragon Clan ay tumingin kay Sebastian, at hindi alam kung anong uri ng mga mata, ito ay masyadong malabo, kahit si Lance ay hindi maintindihan ito. Sinabi ng punong angka ng dragon, may itatanong ako tungkol dito, ang populasyon ng aking Dragon Clan ay 180,000 katao, bagaman ito ay napakabihirang kumpara sa mga tao, ngunit sa sandaling malaman kung sino ang nawalan ng anak, hindi natin malalaman. Nako, ipapagawa ko sa clan leader yan. Tumingin ang Dragon Clan Chief kay Little Fire at ngumiti, galing ka sa Kirin Clan, di ba? Eksakto. Gayunpaman, ang iyong kadugo ay hindi dalisay, hindi ka ipinanganak na isang unicorn, dapat kang maging tulad ng Dragon Clan na ito, dati kang isang ahas na Jiao, at ikaw, na dating isang apoy na demonyong hayop, ay dapat na naging isang unicorn. Oo. Tumango si Little Fire, ang pinuno ng Dragon Clan na ito ay may matalas na mata, at alam iyon. Bounce up. Lance ay nagtanong, Patriarch, maaari ba akong magtanong, alam mo ba kung mayroong isang angkan ng kilin sa 7 dagat na ito? Naku, walang kalokohan. Parehong nagulat sina Lance at Little Flame. Kaya, ang 7 Seas ay mayroon ding kabaitan ng Little Fire, mahusay, Little Fire, makakahanap ka na ng girlfriend sa wakas. Napahiya si Little Fire. Walang pakialam na ngumiti si Lance, talagang mas excited siya kaysa Little Fire. Ang pinuno ng Dragon Clan, gayunpaman, ay hindi ito nakakatawa, ngunit tumingin sa Little Fire, at paminsan-minsan, sinulyapan niya ang Little White, at para sa Purple Pupil, hindi man lang siya tumingin ng pangalawang tingin. Medyo nasaktan ng Purple Pupil sa loob, kahit na siya ay dating isang Jiao Dragon, ngunit, hindi dahil sa kanyang hitsura, palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili dahil nagawa niyang mag-evolve bilang isang dragon, ngunit hindi masyadong tinanggap ng Dragon Clan ang kanyang damdamin. Si Lance ay abala sa pagtatanong, leader ng clan, saang bahagi ng Kilin Clan? Sinabi ng punong dragon, ipinapayo ko sa iyo na huwag pumunta. Bakit? Ang angka ng kilin, na hindi ka pani-paniwalang mayabang, ay higit na hinahamak ang mga tao, kaya bakit ka tumatakas? Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, paano iyon, sa tingin ko ay maayos ang mga tao. Sinabi ng Patriarch, lahat ng mga lahi na naninirahan sa 7 dagat, maliban sa mga tao sa Extreme South Continent, ay pawang mga banal na hayop at espiritong tao. Hindi ko hinahamak ang mga tao, ngunit ang mga taong iyon ay talagang sobrang kasuklam-suklam. Parang ipis, ang lakas ng reproduction nila kaya katawa-tawa, tingnan mo ang Extreme South Continent, tapos ngayon binibigyan na, kalimutan mo na, ng grupo ng mga ipis na yan. Ang noo ni Lance ay bumuhos sa malamig na pawis, na nagsasabi na sa kanyang mukha ay masyadong kaiya-hiya sa mga tao. At kung ikukumpara ang mga tao sa ipis, kilala ang ipis sa kanilang kakayahan sa pagpaparami, labis na kinasusuklaman ng mga tao ang ipis, maaaring ang mga lahi na ito, ang mga dragon, ang mga tao sa kanilang mga mata, ay parang mga ipis sa mata ng mga tao. Tungkol naman sa kakayahan ng tao na magparami, inamin ni Lance na ito ay talagang napakalakas, at sa loob lamang ng 10,000 taon, maaari itong hybrid mula sa iilan, hanggang sa isang magkalat. Napakasama ng pakikitungo sa mga tao. Hindi mo matatanggap kapag sinabi ko yon. Chief, hindi ko lang maintindihan kung bakit may preconceived ka tungkol sa tao. Ang tinutukoy ko lang ay ang mga lower level na tao dito, hindi ko ibig sabihin yung higher level na tao. Nga pala, sinabi mo lang na lahat ng taong nakatira sa 7 Seas ay mga banal na hayop at espirito, di ba? Tama. Ang 7 Seas ay isang lugar na may maraming lahi, ganap na naiiba sa lugar sa ilalim ng 6 Seas, na isang bungkos ng mabahong mga kanal. Ang aming 7 Heavy Seas, maliban sa mababang antas ng mga tao mula sa Extreme South Continent, ang iba pa sa amin ay mga banal na hayop, halimbawa, ang aming mga dragon, unicorn, at phoenix clans.
Bukod sa aming banal na lahi ng hayop, mayroon ding pinakamalakas na lahi, ang Celestial Race, na kilala rin bilang Spirit People. Ano sila? Mga advanced na tao sila, ipinanganak silang may kalahating immortal na pangangatawan, at bawat isa sa kanila ay maaaring umakyat sa immortal realm at maging isang tunay na immortal. Oh! Mas mabuting hindi ka na tumuntong sa teritoryo ng half-immortal clan, kung hindi, mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Babala ng pinuno ng Dragon Clan. Ah, oo, seryoso. Ang half-immortal clan, sila ay pinakakasuklam-suklam sa inyong mga mababang tao. Pagkatapos pumunta sa aming Dragon Clan ngayon, huwag kang pumunta sa ibang lugar kundi bumalik sa iyong Extreme South Continent. Hindi mo ba alam na ang iba pa sa iyong Extreme South Continent hindi kailanman ng ahas na humakbang ng kalahating hakbang papunta sa ibang lugar? Forget what they doing, keep on doing that.